Magandang araw po sa inyo and welcome po sa What Lies Beneath. Ang panauhin natin ngayon ay si Gabriel Gatdula, a singer and songwriter. So good afternoon, Gabo or Gabriel. Kamusta ka naman today? So before tayo mag-start sa initial questions, I just want to ask if how are you? No. Ayun, okey naman. May parang may org meeting ako kanina, may interview din ako sa org ko earlier. Tapos, kakagaling lang ng province, galing Holy Week. And yun, pasokan na naman next week. Yun, okey Felt naman. Felt yan, felt. Okay. For our first question ito, very basic questions when it comes to musicians. Madalas nang tinatanong. Can you tell me about your journey sa music, kung paano ka nag-umpisa, and ano na yung ganap mo ngayon? Ganun. Nag-start ako sa music during pandemic talaga. Yung writing, nag-start siya during junior high school. Like, doon ko na-discover na kaya kong magsulat ng poem and like mga pa one stanza lang, ganun. And then, yun nga, nag-hit yung pandemic and doon ko sinubukan, di pala, during junior high school din pala, doon din ako nag-start na mag-aral ng pagigitara. Tapos, during pandemic, doon ko tinry na pagsamahin parehas na sumulat ng kanta. And ayun, nag-start ako nung mga short stanzas lang. Parang yung pinanood ko rin pala na guide kung paano magsulat ng kanta ay kay Tony J, si 7-Eleven. Tapos ayun, parang nag-start na akong magsulat ng short songs, mga chorus, ganun. Eventually, parang parang sudden nangyari. Hindi naman siya meant mangyari. Parang curious lang ako before. Kasi yung mga friends ko nagbabasa ng story ni Guy Saludes, ni Arominct. Then parang pandemic, wala akong magawa. Tinry ko rin magbasa. And eventually, I bumped to their fan base, Aroms. And naging Arom na rin ako mismo. Nagtry akong mag-isip ng content. Na parang kasi dun sa fandom sa Twitter, parang may mga contents yung mga tao. So parang sabi ko, para may ambag ako sa fandom, try ko rin umisip ko ng content. Eh, hindi naman ako magaling mag-drawing ng characters. Di ako marunong gumawa ng parang yung AUs, yung alternate universe ng characters, ng canons. So parang tapos nakita ko yung former A&R namin and artist din ng label, si Sir Martin. Gumawa siya ng kanta for the story. Tapos sabi ko, try ko rin. Kasi since nagsusulat na rin ako ng song, tapos nag-isip din ako ng content, subukan ko maging content yung pagsusulat ng kanta. Tapos, for the same book at that time, ongoing kasi siya yung AOTD, sinulatan ko yung chapter nun na kaka-upload lang. And then, ayun, napansin na siya ni Guy. Tapos eventually, nag-start na rin ako magsulat ng mga short song composition in the POV of the characters dun sa university series. Tapos, lagi siya napapansin ni Guy. So parang, siyempre as a fan, tuwan-tuwa ako nun. Tapos, parang malaking achievement na siya para sa akin as a fan nung story na mapansin siya ng author. And then, I am blessed enough na mag-reach out sila sa akin para masama yung mga nasa songs na sinulat ko for the story, which is eventually yun na yung Sa Pag-ikot ng Araw, na para naman siya sa 5th book
noong time na yon. Tapos nasama na siya sa parang album and soundtrack nung story. Okay. Tapos ayun, eventually, naging artist ako ng OC, and then di ko man masabi came, and then itong pinaka-recent ko yung Kumalas. Okay. So, syempre, obviously, so inspired ka doon kay Guy, and syempre motivated ka sa mga stories na sinundan niya. Okay. When it comes to writing, like you said, kasi pinapractice mo din talaga yun, no? Paano yung creative process mo doon? Parang mayroon akong tatlo na ways kung paano ko sinusulat yung songs. Una ay ano muna, parang lyrics muna. It's either lyrics muna, and then or tono muna, or pinagsasabay ko. Parang parang minsan kasi pagka wala ako maisip na tono, like I have the idea of what I can write, parang gina-jot down ko lang sa notes ko sa cellphone kung ano yung idea na lumalabas sa isip ko. And then kapag naman minsan, yun nga, yung tono muna, so parang humming lang muna, parang ni-record ko naman siya sa voice memo. So yung pangatlo, sabay na, notes and voice memo na yun. Kasama na yung gitara. Na pag basta makaisip ng theme, ng lyrics, and kung ano yung gusto kong kalabasan nung vibe nung song. So, Tas yun, ano, sorry. Sige. Does it take, parang practice din para makagawa ng sariling tono? Syempre, lyrics din. Feeling ko pinapractice din yun eh. Oo, parang, kasi before, naalala ko pa yung pinakauna kong sulat. Siguro, from that point, may sobrang daming points of improvement. Until now naman, may mga points of improvement. Pero it takes time na ma-unlock mo yung mga potentials mo. Parang before, sa cellphone lang ako nag-record ng demos ko eh. Tapos ngayon, pwede ko na siya i-record through laptop, and hindi lang simple earphones yung gamit. And then sa writing naman, for me, wala siyang concrete na step. Kumaga, parang hindi siya continuously pa ganun. Parang may mga times na lumalabas siya sa utak ko ng kusa. May mga times na kailangan kong i-search kung ano yung parang perfect na parang phrases or words na kailangan ko i-describe for the song. Then parang kung paano rin nag-a-appear minsan yung thoughts and ideas sa akin is napaka-random. Minsan iniisip ko, minsan nakikita ko sa surroundings ko, sa experiences ng people around me, sa personal experience ko. And hindi siya pressured, parang kusa siya lumalabas. Okay. Yung music genre mo ba, nag-evolve na siya ever since? Or yung nag-stick ka lang sa iisa? Nag-evolve siya. Parang continuously siya nag-evolve. Paiba-iba nga siya minsan. Kunyari, di ba sa pag-ikot ng araw, that was purely guitar. Parang wala akong maisip that time na ibang elements na pwedeng ilagay. And then eventually, di ko man masabi came, nasabi ko yung idea ko sa production, and then eventually Kumalas came, another genre naman yun, from masakit to masakit na gitara lang to masaya na may banda. Sorry, wait lang yung aso ko. Rinig nyo ba siya? Hindi naman. It's okay. Hindi naman. Okay, good. Tapos, eventually, bagong genre na naman sa Kumalas na mabigat. So, alam mo yun, parang nag-evolve siya continuously. Pero, in terms of gaano ka-technical, dun siya nagbago. So, ayun, minsan may mga pangmasakit na love life. Minsan may pangmasaya na love life. Minsan may pangmasakit na buhay na na experience ng isang tao. And minsan may genre na gusto mong gawin, parang metal yung idea mo, ganun, sa demo. So, ayun. Hindi siya linear. Okay. So far,
Sa mga nasulat mong kanta, ano yung pinaka tumatak talaga sa'yo? Memorable, ganun. Syempre, syempre, hindi pwedeng mawala yung sa pag-ikot ng araw. Yun yung pinakauna. Kasi yun yung inopen ni Guy and ng OC for me to release a song. And dun, parang yun yung nag-open ng more opportunities for me na makapag-share ng music with the people. And then siguro next is yung yung pinaka nag-enjoy ako sa Di Ko Man Masabi, pero sa among the 3 releases, pinaka na-enjoy kong creative process is yung Kumalas. Kasi parang, alam mo yun, kasi yung dalawa, wala lang, parang, yung dalawa kasi, dito siya sa bahay ni Record, parang, nagpalitan kami, kasi pandemic nun so, online, di ba? Then, sa Kumalas, doon ko first time na pumunta ng studio. So, parang, part of the feels lang ba na I get to record sa studio, and then yung genre na napili ko is pangbalagbagan, yung mga tipo ni JK and all. So parang new thing lang siya for me, kaya masaya. Okay. So, paano ka nagsistay inspired tsaka motivated? Especially as an artist, ha? Ayun, katulad nga nung sabi ko kanina, hindi lang din talaga ako sa on the spot thoughts ko nagre-rely. May mga thoughts nga na bigla lang dumadapo sa akin. Kahit di naman ako broken hearted, may pang broken hearted ako naiisip. Parang minsan may malungkot ako pero may masayang thought na biglang pop up sa utak ko. May mga ganong instance. Minsan naman kapag may nakikwento sa akin, ayun, parang sabi ko, on the back of my mind na parang may potential siyang gawing story through a song. Minsan naman, syempre, di naiiwasang magkaroon ng creativity block. Like na may mental block ka sa gusto mo isulat. May idea ka pero hindi mo kaya isulat. Then, hindi ko pinipressure yung sarili ko magsulat kasi the more that I pressure myself na magsulat, the more na wala akong mapoproduce na wala akong masusulat na kanta. So I just let it pass, parang gagawa muna ako ng ibang activities. I will try to grasp, kunyari sa F1, Formula 1, ganun, basketball. Doon muna hanggang sa ma-feel ko na kaya ko na ulit magsulat. Then magta-try na ulit ako na pick upin yung gitara, yung voice memo ko na makapag-create ng output. Okay. So, ayun no, very pala. Parang ang dami pala talagang process like for you na makapag-produce ng isang song. So, hindi siya like isang bagsakan na ganun, siya isang bagsakan na ganyan. So, it takes a lot of time din talaga. Tama. So, for me naman, favorite song ko sa mga nagawa Miss hindi ko man masabi. Kasi nasa playlist ko siya. Like, matagal na. Talaga ba? Kasi we have, parang in common, like, mutual. So, nakita lang kita sa kanila. Tapos, ganda no. Feeling ko kay Gian yan. Actually, hindi. Hindi kay Hindi Gian. pa? It was one of your SHS friends din. Oh. Pero, hindi na natin sila papangalanan. Okay, tama. So, ayun, nakita ko kasi yung hindi ko man masabi. So, medyo na-curious ako. Tapos, ang ganda ng music. So, nilagay ko siya sa playlist ko. So, Wow. syempre, with all of your music na nagawa mo, do you think that you were influential sa mga, like, kabataan ngayon? Or do you think your music is influential? Siguro sa inyo nakikinig, parang there's a time na relate kayo sa kanta. And I think, music is, parang free-flowing siya. So kung dumating sa'yo yung music ko, and nakarelate ka, parang it's a successful part on my end. Mm-mm. Pero hindi ko naman parang, paano ba?
medyo mabigat kasi pag sinabing influential. Mm. Parang may burden siya doon. So I think parang ano na lang, relate tama di ba your relation, your Oo, related? tama naman siya. Basta nakaka-relate ka, okay yun. Pero parang you have your free will to skip or to play Y songs kung makaka-relate ka ba dun sa kanta. I try to nandun yung identity ko pero pasok sa niche ng demographics na nakikinig sa akin, like sa ating mga ka-age range natin diyan. Tapos on social media naman, parang I think at least sa mga friends ko yan kina Gian na alam nila kung ano yung stand ko, hindi lang sa music and everything. So kumbaga bukod sa music, I try to be more open on a general level para kung may hindi man vocal pero naglo-look up sa akin, at least alam nila kung ano yung kung sino ako as a parang as a nagpa-participate sa society. Pero on a music level, parang siguro I can classify myself as very influential kung nasa level na ako nila Adi. Mga ganun tayo. Kasi parang alam mo yun, one word, your words can really push people to do this and do that. So parang at this moment, at least I'm making people relate na dun sa kanta sa buhay nila. Okay, gets. So, ayun nga, totoo naman na mabigat yung word na influential. So, rather, ikaw ay isang parang artist na nagbibigay ng relation to like other people when it comes to music. Kasi nga, syempre, when you write broken-hearted songs, syempre, nakaka-relate ka when you're broken. So, ayun no, like, now I noticed that you're a student as well. So how do you handle being an artist under a label and being a student? Ayun, thankful naman na hindi ako pressured na parang parang binibigyan nila ako ng reassurance ng OC na hindi ka namin ipe-pressure mag-release ng kanta. Basta ready ka and kaya mong mag-release ka. So in a way, yung reassurance na yun and nakakapagbigay sa akin ng kumpiyansa na I can juggle my my school life and my music life. And sa pag-handle naman nun, parang syempre bilin lagi sa akin ng parents ko na prayo yung school. Lalo na kasi engineering student ako. So bakbakan yung academics. Ano lang talaga, time management na kung kaya ng workload mo na manood ng gigs, punta ka. Kung di kaya ng workload mo, hindi ka makakapunta. Parang ganun lang eh. Yun yung non-negotiable eh. Na there's no between ganun. Basta kaya mong pagsabayan na walang masasacrifice sa academics at wala ring masasacrifice sa music. Okay, gets. So like for now na ganito yung setup mo on OC Records, so do you have like any goals pa na gusto mo ma-achieve as an artist? Syempre mag-hit ulit yung hindi naman yung mawawala na mag-hit ulit yung mga kanta to reach more people. Pero even though hindi agad na yung tipong hit na charts, at least may nakikinig. Okay yun sa akin. Mahalaga yung mga tao na nakikinig sa akin and yung mga nakaka-relate sa mga sinusulat ko. And siguro kung may iba pa, more gigs siguro, pero hindi naman siya alam mo yung tipong pressure na kailangan ko ganito.
kailangan ko ganyan kasi parang student din naman ako. So ang kailangan ko is makagraduate muna. Totoo. Para After nun, given the chance, mag-focus ako sa music. It's up to me. Basta ngayon, magre-release lang ako na magre-release to express myself and to express other people's experience, and grateful sa mga continuously na nakikinig sa akin. That's good. At least, di ba, alam natin na si Gabriel Gatdula ay may goal. Music. So, ayun, no. Babalik ko na ulit yung floor kay Gian kasi meron na lang siyang 2 last questions. Okay, syempre, ito na talaga. Mostly gusto ko marinig yung mga aspiring musicians. Sa mga aspiring musicians natin, ano yung advice na mabibigay mo? Una is, malalearn ba siya? Is, dapat marunong kang rumespeto sa lahat. Una, respeto sa family, respeto sa'yo, sa sarili mo. Kasi yan yung primary support na makukuha mo when you progress when you choose this path. And then second is, respect your colleagues sa music industry. Parang support the artist din. Support the artist na kasama mo. And be humble. Parang always be humble sa lahat ng achievement na makukuha mo in this path. Then next siguro, susunod siguro, sulat lang ng sulat, produce lang ng gawa ka lang ng gawa. Kasi lalo na if mahal mo naman yung ginagawa mo, hindi ka naman siguro mapapagod. And kung mapagod man, parang it's okay to take the time to rest. Then pagbalik mo, nandiyan pa rin naman yung music para sa'yo. Basta gawa ka lang, sulat ka lang ng sulat. Kasi in that way, sa pagsusulat and pagpo-promote, eventually time will come na magbubunga yung efforts mo na yun yung efforts mo towards your craft. So basically, nag-revolve talaga siya around respeto and progression talaga. Okay. So, last question. Ano yung mga upcoming projects mo and yung goals mo sa music? Yun, yung sa goals sa music, yun nga, syempre, ma-reach ng songs ko yung mas maraming tao, and sana mas maraming makarelate. And others are bonus na. Kumbaga, basta ang mahalaga is yun nga, may natatouch ka na hearts, may natatransform ka lives. So ayun, sa music releases naman, future projects, syempre di naman wala. Meron yan, pero soon pa. Follow nyo ako para makita nyo. Yan! Nag-promote! Follow nyo rin yung OC para makita nyo kung kailan. Meron yun, pero to be announced pa. Okay. May release pa. Wow. So, ang dami naman pala talagang goals and upcoming projects ni Gabriel Gatdula. Guys, i-follow nyo siya para mas stay tuned kayo sa kanyang mga i-re-release na songs. Guys, promise, walang tapon sa lahat ng ginawa niya. Sobrang ganda talaga. Like, we're not saying this kasi like, magkakilala, but rather, maganda talaga to, like, promise. Like, thank you. Before, na LSS talaga ako sa di ko man masabi. Di yun matanggal sa utak. Mapatagtag yun. Maniwala kayo sa kanila, sinabi nila yun. Hindi ko yun inutos sa kanila, guys. Parang Delulu song yun, guys, like promise. So ayun, thank you ulit, Gabo, kasi
tinanggap po kami as your interviewers. Wow! Naks So, naman. ayun. Hindi ko naman namin pala napapakilala yung sarili namin. So, ayun. Ako pala si Joyce. So, Hi, I am one of Joyce. the digital and multimedia journalism student. So, ayun. Si Gian. Wow. Kilala mo na yan siya. Mga ano pala kayo? ko man masabi ang nararamdaman. Nais kong malaman.